topic ng video natin, ano ang nafe-feel niya sa'yo ngayon? Yan. So we have 3 groups. Group number 1, group number 2, and group number 3. Nahulaan mo ba to? Also man, this is a general reading. Kung gusto mo ng personal reading, pwede ka mag-request ng private reading from me. So yan. So start tayo sa'yo, group number 1. Thank you everyone for being here. And sana makuha may messages na para sa'yo. I'll see you on your reading and I hope all of you have a blessed day. Namaste! Welcome to your reading, group 1. Subak tayo sa topic. Ano ang nafe-feel ng person na to sa'yo ngayon? Yan. So this is a general tarot card reading. Take what resonate and leave the rest for the rest. Tama? Papangiti ko lang kayo. So, pag-usapan natin ngayon, nafe-feel ng person na to sa'yo. Always naman, like ko sinasabi, you have to use your intuition sa reading natin. So, mag-add tayo ng cards para sa'yo. Tingnan natin. Feelings ang pinag-uusapan natin sa reading na to. Tingnan ko. Angel guides and spirit guides, tulungan mo ako i-channel a message for group number 1. And sana clear message. So, ang special message ng person na tinatanong mo sa reading, naaalala kita ngayon. And then, number 1, naaalala kita ngayon. So, tingnan natin. Mag-add tayong 3 cards para sa'yo. Ace of Pentacles. Ace of Pentacles. Tingnan natin. Tingnan natin. Judgment. Okay, and last card, Ace of Pentacles, Judgment, and the Chariot. And sa ilalim, King of Pentacles. Ano pipili niya sa'yo? Parang may loyalty siya sa'yo. Gusto kanyang bigyan ng stability and security. Gusto niya mag-provide sa'yo, magbigay sa'yo. Possibly, meron talaga siyang love or care sa'yo. Kung magkarelasyon kayo, pakiramdam ng person, yung relasyon nyo is nag-grow na talaga. Madami kayong pinagdaanan. May mga bagay din pinagtalunan. Pero ang layo na narating. Parang gusto ng person na to mag-grow. Grow old with you. Pakiramdam niya, very lucky siya nakilala ka. Maswerte. Ang Chariot kasi para abutin mo yung pangarap mo. So nakikita ka ng person na maganda kang kasama sa pag-abot niya sa pangarap. Pwedeng kung partners kayo sa reading, nakita ka ng person, isang tao na pwede niya makasama hanggang sa dulo. Sa journey ng life niya. Kung wala naman kayo relasyon ng person, very positive pa rin ang feelings niya sa'yo. Nakikita niyo yung connection niyo, punong-puno ng potential. Para matatag yung pinagsamahan niyo. So, napipil ng person na to, maraming opportunities ang darating sa inyong dalawa. Very excited siya sa possible na dumating. May stability sa tabi mo. Ngayon, kung ex ang usapan, possible, napipil ng person na to na parang may chance pa kayong ma-reconnect. May opportunity pa para sa inyong dalawa. Kung nagkaiwalay kayo ng partner mo, na kanya-kanya kayo ng direction, pwede naisip ng person na to na sana may opportunity pa na magkita kayo or magkasama kayo. Kasi yung pinagsamahan nyo is matatag. Alam mo yun? Parang maganda yung pinagsimulan yung dalawa. Pinag-iisipan ng person na to, kung may chance pa kaya na magkabalikan kayo. Isang bagay na possible iniisip ng person na to sa'yo. Judgment na card sa gitna. Possible feeling ng person na to. May connection siya sa'yo, malalim. Hindi kaya niya basta makakalimutan. May possibility din na yung relasyon niyo based on friendship. Meron din kayong friendship ng person. Kung may nagawa sa'yo yung person na hindi mo kinatuwa, magkakaroon siya ng clarity na kailangan niya magbago. Ayusin yung mga nangyari sa buhay niya. Pag-aralan mabuti. Possible, nakita ka din niya nagbago.
kung matagal kayo magkarelasyon, nakita niya yung pagbabago sa'yo. So parang kinikilala ka niya ulit. Ang napifeel niya sa'yo ngayon, parang ang laki na pinagbago mo. Kailangan niya ulit ikaw kilalanin. Pwede din, kailangan magpakilala siya ulit sa'yo. Kung sa mga tagal na panahon hindi kayo nagkakasama ng person, pakiramdam niya, it's time talaga na mag-show up siya, magpakita siya sa'yo. Or kailangan niya magbago para makita mo siya ulit. Mabigat kasi yung judgment card Parang card ng disappointment. Kung na-disappoint ka ng person, meaning, ginawa siyang hindi mo kinatuwa, pakiramdam niya, makakahil sa kanya yung forgiveness mo, pagpapatawad. Kung partner mo ito, kung ano mang kasalanan niya sa nakaraan, parang gusto niya nang talikuran yun. Iwan na talaga yun. Magsimula kayo ulit. Possible ka naalala ng person na to. Lalo na yung mga sinabi mo sa time na nagtatalo kayo, nagkakaaway kayo. Possible, meron siya nakikita doon lesson. Kung bakit yun ang nangyari, ba't yun ang nasabi mo. Nakita ka ng person na to parang taong nagbabantay sa kanya. Pakiramdam niya, meant to be, na magkita kayo, meant to be, na makasama ka niya, makilala ka niya, para magising siya sa pagbabago. Pwedeng tinulak mo siya magbago, pinush mo siya magbago. Kung ano man kasalanan mo sa kanya, is dapat patawarin na niya. Kung may kasalanan naman siya sa'yo, patawarin mo na rin siya doon. Parang ayaw na niya magsisihan kayo. Yan yung judgment Parang gusto niya, forgive na yung past. Tapos na yon. It's time na maging maayos na simula ngayon hanggang sa future. Possible na pag-aralan ng person ang nangyari sa connection niya. Nakita niya importansya ng pagpapatawad. Para makamove kayo, makadiretso kayo sa pangarap niyo. Kung nasaktan niya ikaw or family members mo or kung sino mga taong mahalaga sa'yo, nafe-feel niya na parang makakabuti sa inyong dalawa ang magkaroon ng peace or pagpapatawad. Ang judgment card kasi lumalabas siya sa reading kapag merong sitwasyon na kailangan tingnan mabuti. Evaluation. Pag-aralang mabuti. Parang siyang wake-up call. So, anong feeling sa'yo ng person? Kaka-wake up call ang person dahil dumating ka sa life niya. Kung ano man ang nangyari sa buhay niya. Nagkakaroon siya evaluation. Nasa tama ba talaga akong posisyon sa life ko or may kailangan akong baguhin? Kung partner mo to, sabihin natin na mahilig talaga siya magtrabaho sobra-sobra. Possible na pipil niya sa'yo na isa kang tao na always na doon sa tabi niya. Ikaw pa rin ang greatest treasure niya. Kahit ano pa marating niya, kahit ano pa makuha niya sa mundo na to, wala makakapantay sa'yo as a person sa kanya. Pwede mo tingnan kahit maabot niya pa lahat ng pangarap niya, mananatili ka pa rin the greatest treasure. Greatest treasure. Para kasi lumalabas ka sa reading as treasure niya. Pag sabi treasure, mahalagang tao ka sa buhay niya. Possible yan ang wake-up call ng person Focus siya sa pag-abot sa pangarap niya, tatrabaho siya ng maayos, pinipilit niyang gawin ng tama. Dahil meron talaga siyang pinag-aalayan nito. Pero kung darating ang point na kailangan niya mamili sa ginagawa niya sa buhay, always priority niya pa rin yung mga taong mahal niya. Kung partner kayo, na-realize yung mahal ka niya more than pa sa kahit anong bagay sa mundo. Kung lagi nag-aawayan sa relasyon, it's time talaga magkaroon ng pag-uusap, evaluation, pag-aralan mabuti. Kasi wake-up call yan Kung lagi kayo nag-aaway sa relasyon, sa relationship, may kailangan talagang tingnan. Hindi na siya pwede ipagsawalang bahala. Yan ang payo ng judgment card. So, very, very deep. Pwedeng na-feel ng person na to, very deep. Malalim kang person. Hindi ka katulad ng mga tao na kilala niya sa nakaraan. Ang feeling niya, talagang special person ka. Malalim kang magmahal, solid kang partner, very loyal. Punta tayo sa Chariot. Ang Chariot na tarot card, medyo may pagkamatigas ang ulo. Yung energy niya. Kasi yung energy ng Chariot card, para siyang gagawin kong gusto ko. Pag-aralan mo yon.
Discipline kasi din ang meaning yan. Determination, willpower, discipline. Pwedeng ito ang person mo. Ano na-feel niya sa'yo? Very stubborn din. Kung love ka niya, then love na love ka niya kahit anong mangyari. Ito yung parang na-in love ka sa person na hindi mo na iniisip ang mga bagay-bagay. Focus ka lang sa person na yan. Chariot, very focused energy. Kung love ka ng person, then always yung attention niya nakafocus sa'yo. Parang yun ang meaning ng chariot. Kung mag-decide ang person na ikaw ang person niya, then wala siya ba nakikita? Parang siyang yung kabayo, pag tinakpan mo yung mata niya, hindi siya iiba-iba ng direction. Ano possible meaning nito? Kung nagkawali ka ng person, determinado ang person na to na ma-win back ka. Isang possible meaning. Kung nag-break kayo ng person, possible very interested sa'yo ang person na to. Pwedeng very invested. Kasi chariot lumabas sa reading Pwedeng crush ka ng person or mataas ang pagtingin niya sa'yo. Ang judgment and chariot, medyo mataas ang energy niya. Para isang tao na hinahangaan mo. Kung may crush yung person na to, anong feelings niya sa'yo? You're a great catch. Ang chariot kasi, determinado ka abutin ang pangarap mo. Pwede din na determinado ang person na to abutin ang pangarap niya. Pero hindi naman ibig sabihin, isinasa tabi ka na niya. Alam mo yan. Always naman nasa isip ka niya, naalala ka niya kahit saan siya magpunta. Kung very busy ang person mo, then yan ang meaning nun. Kahit saan siya magpunta, kahit wala siya masyadong times para sa'yo, kahit malayo ang pinupuntahan niya, or sabihin na natin, malayo siya sa'yo, always naman naaalala ka ng person. Ang number na pili mo dito, 1, pwedeng ito na talaga si the one mo. Pwedeng pag-aralan. Or tinatanong mo partner mo. Para nauuna ka naman sa priorities niya. Pwedeng powerless ang person sa'yo. Pagdating sa'yo. Pero sa ibang bagay, powerful. Powerful sa ibang bagay, sa'yo powerless. Mag-add ako ng card Then you have to use your intuition. Always naman sa reading ko, ikaw pa rin nakakaalam. Mag-add lang tayo ng card. Spirit team. Feelings ang pinag-uusapan. Ano bang nafe-feel ng person? May chemistry kayo. Bagay kayo. Parang nandun. Always special ka sa heart niya. Pwedeng lagi kayo magka-holding hands. So naalala niya talaga yung hands mo. Pwedeng pag-aralan niya. Pakiramdam niya bagay kayo deep inside. You found each other. Number na to, number 2, 2 months. Ang Ace of Pentacles ko sa proposal, bigay ko na. So, marami sa inyo, possibly 2 months, pwedeng kakasal kayo ng person. Wake up call yon. Pwedeng nagde-decide ng person kung magpapakasal kayo in 2 months. Pwede din yung proposal. Nag-iisip ang person kung magpo-propose siya in 2 months. Pag-aralan mabuti. Per possible, mahalaga yung next 2 months sa inyong dalawa. Kung kabe-break nyo lang ng person, then 2 months, pwede nag-isip ang person kung babalik siya sa'yo. Kasi ayaw ka naman niya mawala. Parang dito, ayaw niya mawala yung pinagsamahan nyo. Parang manghihinayang siya kung mawawala yun. Mag-add lang ako ng 2 card Di ba 2 weeks? Ang bilis. Kung 2 weeks pa lang kayo nag-iwalay, may chance pa talaga kayo magkaayos. Pwede na gumagawa siyang decision para magbago. Or may baguhin sa connection niya. Para may gusto siyang mabago. 10 of Cups. Happiness. Pwedeng happiness ka ng person. Feeling niya, kung magsasama kayo, makakabuo kayo ng isang magandang family. Maging masaya kayong dalawa magkasama. Lagay ko to doon. Kung naman, bigay ko lang Laman gender ang tarot. Kung naman same gender to, ganun pa rin siya. Kung same gender. Nafe-feel pa rin ng person na to na very special person ka sa kanya. Sa channel ko naman, kahit anong gender, welcome. Kahit anong religion. Para pinapakita lang dito na anong feelings niya sa'yo. Lucky siya natagpuan ka niya. Feeling niya isa kang tao na very important. Very special ka sa kanya. Marami siyang mga
memories nyo nandun, hindi niya makalimutan. Feelings niya dito, kung gusto niya maging maayos ang connection niyo, marami siyang mga ginagawa niya, kailangan niyang pag-aralan, and kung may kailangan baguhin. Kung may kasalanan siya sa'yo, nafe-feel niya dito kailangan talaga magkaroon kayo ng pag-uusap. Kung ano man nangyari sa past, parang gusto niya nang kalimutan yon. Pag-aralan mo to. Feeling niya, it's time talaga magkaroon kayo ng evaluation. Pag-isipan mabuti mga nangyari. Ang Chariot and Ten of Cups, para itong parada. Very proud ng person sa'yo. Pwedeng gusto kanya ipakilala sa family niya. Kasi parang sasakyan and then family. Pwede mo pag-aralan. Pwede isama kanya sa isang event. Makita mo yung family members niya. Or proud siya ipakilala ka sa mga tao na malapit sa kanya. Gusto niya makilala mo yung mga taong love niya. May possibility din na gusto niya maging matagumpay para sa'yo kung family kayo. Dinededicate niya yung success niya pwede sa anak niyo, sa'yo, or sa buong family. Mataas ang pangarap ng person na tinatanong mo sa reading. Kasi King of Pentacles nandito eh. Kung tanggalin natin si King of Pentacles, obviously nakikita ko siya parang God the Father sa reading. And then, anong nakikita ko sa person na to, pinapifeel niya na baka ikaw yung bigay ni God sa kanya. Kung matagal siyang walang partner, focus siya sa pag-work, wala siya matagpo ang person sa life niya, parang wake-up call, nagising siya isang araw na it's time talaga mag-isip, sino ba ang gusto ko makasama sa buhay ko? And pwede nakikita ka niya as potential partner. Kung crush mo yung tinatanong mo, ano pipil niya sa'yo, may potential na nakikita siya sa'yo. Gusto ka pa rin niya makilala mabuti. Gusto niya malaman yung past, sabihin natin. Ano nga sa'yo, ano yung mga pinagdaanan mo. Hindi para i-judge ka, more para kilalanin ka. Para makita niya kung very compatible ba kayo. Pwede ba kayong magkasama in the future. More ito, getting to know. Gusto ka makilala ng person para malaman niyo kung bagay ba kayo. Maganda to reading kung magka-partner kayo kasi meaning nito. Mananatili sa tabi mo yung partner mo. Kahit ano pa mangyari. Kahit ano pa sabihin ng ibang tao. Ang focus niya pa rin is happiness yung dalawa. So maganda to kung magka-partner kayo. Like mag-asawa or mag-boyfriend-girlfriend. Nakita ka niya na sa finish line, kayong dalawa magkasama doon. Kayong dalawa magkasama sa dulo, kayo pa rin sa dulo. So, ang ganda yung reading kapag partner mo tinatanong mo, feeling niya sa'yo is ikaw pinili niya doon sa umpisa, sa dulo, ikaw pa rin pipiliin niya. Parang ganun yung energy niya. Kung ex mo to, parang nanghina yung ex mo. Pag-aralan mo sabi ko, feeling niya parang may nawala sa kanya. Kung iba ng partner mo ngayon, ex mo tinatanong mo, then naisip niya, parang judgment, parang may mali siyang nagawang desisyon. Pwede nagsisisi siya sa desisyon na gawa niya. Pwede ayaw niya makita na may ka-holding hands kang person or ayaw niya makita na may kasama ka ng iba. So kung ex mo to at meron na kayong iba't ibang buhay, then alam niya kailangan niya pa rin mag-focus sa sarili niyang buhay. Napi-feel niya na kung happy ka sa sitwasyon mo ngayon, then happy siya para sa'yo. More ito parang pinapakita lang kung ex mo tinatanong mo sa reading at nag-move on ka na, ang feeling niya kailangan na rin niya mag-move on. Pero kung may chance pa kayo, kung may nakikita pa siyang chance kayo, dahil niya nakikita na may partner ka, may possibility umikot to. Yung reconciliation, pagkakasundo is mataas dito sa energy. So, kung ex mo tinatanong mo, magkakaayos ba kayo, medyo malaki ang possibility. Siguro kuha na lang akong advice and then close na natin reading. You have to use your intuition. And if gusto mo na private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com, or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you sa nag-follow ng Facebook page ko. Forgiveness. Stop focusing your energy on past events. For life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Kung may kasalanan ng person na to sa'yo, then forgiveness na muna sa reading. Kung may nagawa siyang hindi maganda sa'yo, ang feeling niya, hindi mo deserve masaktan.
and sana mapatawad mo siya. Ang forgiveness naman is a decision na gagawin mo. Kung hindi humingi ng sorry ang person na to sa'yo, ikaw pa rin magde-decide. Kaya nga, too absurd eh. Pwede ka mag-decide na patawarin yung person at kalimutan yung nangyari. Para sa peace of mind mo. Pero kung may message siya dito, forgiveness ang message niya. Either patawar mo siya sa nagawa niya sa'yo or pinapatawad ka niya sa nagawa mo sa kanya. Para makamove on kayo na maayos sa buhay niyo. Parang yan. Kung partner mo ito, then ito pa rin yung message. Forgiveness. Kung ano man nangyari sa nakaraan, mga pagkakamali niya sa'yo, gusto niya bumawi sa'yo. And kung sa crush mo naman ito, possible forgiveness din. Kung wala siyang action na ginagawa or wala nangyari, may possibility kasi pinag-aaralan ng person kung compatible ba kayo. Parang nandun siya. Kung magkaibigan kayo sa reading, then always nakikita ka na kaibigan mo as very forgiving person. Sa kabila ng mga nagawa niya sa'yo, nakukuha mo pa rin na magpatawad. Kung kaibigan mo itong tinatanong sa reading, possible gusto niya mag-ask ng forgiveness sa'yo. Mataas doon. Yan ang lesson mo sa relasyon mo sa person. Pagpapatawad, forgiveness. So, bigay ko na sa'yo. So, I think all good na tayo. Thank you sa panonood ng video natin. And sana nakuha may messages na para sa'yo. Punta na ako sa next group and have a blessed day. Namaste! Welcome to your reading group 2. So back tayo sa topic. Ano ang feeling sa'yo ng person na to? Kung nakakala ko sino, tinutukoy ko. Okay. Angel guys and spirit guides, tulungan mo kay channel ang messages for group number 2. And sana clear message. So reminder, this is a general tarot card reading, so take or resonate and leave the rest. So message sa'yo ng person, we can still work this out. Number 4, pwede nyo pang ayusin ito, sabi niya. Kaya natin ayusin to. Parang nandun. Kuha lang tayong 3 cards. Kung may sasabihin sa'yo yung person, like feelings, ano yun? Parang yun ang tanong natin. Page of Sword. Page of Sword. Tingnan natin. Nag-challenge ang person sa'yo, possibly. 5 of Wands. Yung iba, natitrigger ang person sa'yo. Parang magkapareho lang yun. Tingnan natin na. Page of Sword, 5 of Wands. 10 of Pentacles. Okay, and nasa ilalim, Hermit. Hermit. Okay, isa natin. So, marami sa inyo may problema ka sa person mo. Pwedeng marami nagpunta dito, medyo nagpapasaway ang person at this time sa nangyayari sa life mo. O, bigay ko lang nakikita ko. Possible, marami sa inyo, partner mo yung tinatanong mo, may anak kayo, kasi page. Iba naman sa inyo, possibility, partner mo yung tinatanong mo, pero hindi na kayo masyado nagkikita or nag-uusap. Ang page of sword, para siyang makulit na energy. Meron siyang parang challenge na dala. Pwedeng nagkaroon ka ng problema sa person na to. 5 of Wands, pwede nagkaroon ka ng competition. Pakiramdam mo parang may mga tao na pumasok sa picture na nagkakos ng problem. And 10 of Pentacles, legacy, family. So, marami dito. Someone na malapit talaga sa'yo ang person tinatanong mo, like partner mo, naging asawa mo, or tatay or nanay ng mga anak mo. Ang message niya, we can still work this out. Ikaw pa rin magde-decide kung yung person na to is worth it, papasukan sa life mo. Ibigay ko lang yan sa'yo. So, pag-usapan natin feelings. So, anong nafe-feel sa'yo ng person na to? Pakiramdam ng person na to, ikaw yung tao nakakagets sa kanya intellectually. So, meaning, naiintindihan mo siya. Naiintindihan mo yung sinasabi niya sa'yo. Pwede may kailangan kayong pag-usapan ng person dahil page of sword. Page kasi communication or messages.
na makasolve ng problema. But naisip ng person na to, may problema kailangan pag-usapan kayong dalawa. Kailangan nyo magkaroon ng confrontation, discussion. May possibility. Kung di kayo nagkasundo ng person, nag-away kayo, then ang feeling ng person na to, very defensive. Nakataas ang guarded. Parang meron siya pinagtatanggol or meron siyang pinaglalaban. Possible, napansin niya na parang may mali. Parang nilagay niya yung sarili niya sa hindi magandang sitwasyon. Gusto niyang sabihin sa'yo ang iniisip niya, pero natatakot siya na baka hindi mo siya kausapin. Parang gusto niya maintindihan mo kung saan siya nanggagaling. Possible nagkaka-anxiety in person. Anxiety. Or pag-aalala. Yung anxiety na salita, ang energy niya, kapareho ng salitang excitement sa paningin ko. Pag nagkaka-anxiety ka, parang na-excite ka din. So possible naglalaro doon. Kaka-anxiety in person and na-excite. Kung hindi siya nagpapakita sa'yo, then may possibility habang hindi ka nag-uusap. Na-feel niya dito na gusto mo pa rin siyang kausapin or na-feel niya kailangan niyo pa rin mag-usap. Possible meron pa rin naman feelings doon kung ex mo yung tinatanong mo. Kung meron siyang nagawang hindi maganda sa'yo, like, sabihin na natin, may tinago siya sa'yo, meron siyang hindi sinabi sa'yo, then takot na napifeel niya ngayon. Takot. Na baka galit ka sa kanya. Literal na nandun yung takot ng person. Ang Page of Swords kasi parang defensive. Ang dating niya parang nakikurious siya. Galit ka ba sa kanya? Kung ano napipil mo sa kanya. So, more curious. Kung di na kayo nag-uusap, lagi ka naisip ng person na to. Pwede napipil niya dito, yung inis mo sa kanya nandun. Ano napipil niya sa'yo? Parang napipil ka ng person na to, china-challenge mo siya. Kung nag-away ka ng person, napipil niya, very challenging ang nangyari sa inyo sa time na to. Kung di kayo nagkakaintindihan, pwedeng nakakapil siya na hindi mo siya naintindihan or hindi mo nagigets yung gusto niya sabihin sa'yo. Pwede mo pag-aralan yon. Gusto niya na clarity. Gusto niya maintindihan kung anong gagawin niya. Pwedeng lost ang person. Lost talaga. May possibility. Pwede din to na naboboard ang person. Pwede mo pag-aralan. Kung tinatanong mong tao sa reading, kaibigan mo, then maganda ang Page of Swords. Very curious siya sa'yo. Possible. Tinitingnan niya yung profile mo, social media, may possibility. Gusto kanyang kilalanin. So, ang feelings niya sa'yo, parang gusto niya mag-open up sa'yo, gusto kanyang kilalanin. Gusto niya malaman lahat-lahat tungkol sa'yo. Kung hindi pa kayo magka-partner, gusto niya maintindihan kung ano yung mga bagay na gusto mo sa relasyon, yung ayaw mo. Pag-aralan mo yon. Very curious ang person sa'yo. Nakikita ka ng person na matalino. Challenge ka niya nakikita. Natatakot ang person na to na hindi mo siya maintindihan. Ma-judge mo siya. Or kung meron siya nagawang hindi maganda sa'yo, hindi mo na talaga siya kausapin. Ang Page of Swords, very witty. Funny, parang ganon. Pero minsan, emotionally unavailable. So, marami sa inyo, yun ang person mo. Matalino, very witty, makulit. Pero minsan napipil mo parang emotionally unavailable, guarded. So, ano feelings niya sa'yo? Hindi ka naman niya gustong i-push palayo. Possibly, hindi lang niya talaga sure kung anong hinahanap niya sa tao or sa partner at this time. Pwede pinag-aaralan niya. Mataas dito may trust issue din ng partner. Kung partner mo to, pwede nagkaroon kayo ng trust issue sa isa't isa. Feeling niya, baka nawawalan trust mo sa kanya dahil sa ginawa niya. Makulit na energy yung Page of Swords sa reading Sa madaming private readings na nagawa ko,
Sa mga readings na nagawa ko sa private reading, kalimitan lumalabas ang page of swords kapag may third party element. Hindi man tayo pupunta doon pero kalimitan. So meaning, possibly, kung nahaluan ng third party ang connection mo sa person, ang napipil niya sa'yo, pakiramdam niya, gawa siya talaga ng problem dito. Hindi niya sinasadya kung mapil mo para na-challenge ka or nagkaroon ka ng curiosity. Parang nandun. So meaning, kung nagdala siya ng another person sa picture, ang feeling niya, naintindihan niya kung nakikurious ka, gusto mo alamin lahat, gusto mo malaman ng totoo. Kumbaga, investigahan talaga siya. Kung may trust issue ka sa kanya, naintindihan niya yon. Naintindihan niya kung ba't nagkakaganon ka. Ang Five of Wands, card to ng problema, misunderstanding. So, ano napipil niya sa'yo? Pakiramdam niya dito, hindi kayo magkaintindihan. Magkaiba kayo ng pinanggagalingan. Pero gusto niya talaga malaman mo na. Hindi naman niya gusto makapagtalo sa'yo. Ayaw din niya makapag-away. Kung pwede pa i-work ang relasyon, then pinag-aaralan ng person, kung pwede pa bang i-work. Ang feeling niya dito, very defensive ka sa kanya. Feeling niya na very normal kung galit ka sa kanya. Kung may kasalanan siya sa'yo, very normal. Meaning, maintindihan niya kung talagang magalit ka sa kanya. Kasi alam niya pinagtatanggol mo lang yung family. Para dito, merong family and then merong challenge sa labas. Possible, kung magka-partner kayo, feeling niya ayaw niyang sisingin ang sarili niya sa nangyari. Pero feeling niya, parang kasalanan niya talaga. Pag-aralan mo itong mabuti. Nakikita ka ng person na to, asa mo na, gagawin mo lahat, maprotektahan ng pamilya. Parang nag-isip ka ng paraan na ayusin ang problema. Parang nandito sa message na to. Tignan natin to Five of Wands. Kung magkarelasyon kayo, ang feeling ng person, always kailangan niyang makuha attention mo. Pwedeng attention mo na pupunta sa iba. So, pakiramdam niya, kailangan niya gumawa ng action para mapansin mo siya. Pwedeng very jealous type ang person mo. Hindi naman kailangan nag-espiya siya sa'yo, pero mangilan-ngilan sa inyo meron. Yes, possibly, feeling ng person na to, kailangan makuha niya attention mo, kailangan mapunta sa kanya attention mo. May possibility. May posibilidad din, feeling ng person na to, titrigger mo siya. And alam niya yun, natitrigger mo siya. Pag nag-aaway kayo, natitrigger mo ang emotion niya. Kaya, yung pag-aawayan hindi maiwasan. Sumami dito, nagkakagulo kayo ng person tinatanong mo. Kung nag-aaway kayo, then, ang feelings niya sa'yo is, kailangan niya talaga magkaayos. Pero nahihirapan siyang gumawa ng desisyon. Hindi siya makagawa ng solid na desisyon. Para siyang page of swords. Pinag-iisipan niya kung magkakaayos pa ba kayo or hindi na. Medyo nahahati. Para nandun. Very conflicted. Conflict kasi para nahirapan ka. So may dahilan kung ba't nahirapan na person gumawa ng mga desisyon. Ang feeling niya sa'yo, parang naghihintay ka sa kanya gumawa siyang desisyon, pero hindi siya makagawa ng desisyon. Nagkakaroon ng competition, problema, challenge, na nakaka-apekto sa inyong dalawa. Pwede maraming tao na na-involve sa relasyon na ito. Kung crush mo tong tinatanong mo, ano feeling niya sa'yo? Nakikita ka naman niya as isang tao na very witty, matalino, punong-puno ng potential. Pero may possibility, madami din talaga siya nakikilala, bigay ko na. It's possible, hindi makapag-decide ang person. Kung crush mo tinatanong mo, hindi siya makapag-decide. Possible ayaw niya talagang gumawa ng decision. Hindi pa niya naiisip yung mga bagay na long term. May possibility. Kung kaibigan mo tinatanong mo sa reading, then nakikita ka ng person na to parang partner in crime. Haharapin yung lahat ng challenges na paparating. Para kang family sa kanya. Nakita ka niya as someone na pwede makatulong sa kanya pang matagalan. Nakita ka ng person na to, parang very defensive ka, parang meron kang tinatago o pinagtatanggol.
Kung friend mo 'to, hindi mo sinabi ang feelings mo, then nafi-feel ng person na 'to, parang love mo sa kanya more than a friend. Pag-aralan mo 'yon, kung friend mo yung tinatanong mo. So, yung Five of Wands, card ito ng competition, challenge, conflict. So, yung mga salitang yon. Conflict kasi possible, mag-asawa, nagkaawayan. So, ano feeling niya sa'yo? Very guilty. Guilty siya sa nangyari. Pakiramdam niya, kailangan niya ayusin to. Challenge. Kung naman, crush mo to, very challenging ang energy niya. Anong feeling niya sa'yo? Ang daming challenges na nangyari. Hindi siya makapagawa ng desisyon. Pwede din maraming nangyari sa life niya. Hindi siya focus sa long-term stability or commitment. Pwede siya mag-offer sa'yo ng friendship. Alam mo yon, parang nandun. Pero hindi something na very solid. May tendency ang person sa reading na to mang-ghosting. Hindi naman tayo judgmental. Dahil sa hermit nasa background na. So, may possibility. Feeling niya sa'yo. Hindi niya naman niya sinasadya kung magkaroon siya ng time na malayo sa'yo. Kung nagkatampuan kayo, gusto niya talaga muna magbigay ng time sa sarili niya para pag-aralan na nangyayari. Gusto niya medyo, sabihin natin na mag-isa at pag-isipan ang nangyari. And yung isa, competition. Kung crush mo tinatanong mo, then, na-feel niya sa'yo, parang isa kang tao na, pwede ka naman yung, sabihin natin, pwede ka niya mapili as potential partner. Pero ang dami talagang competition sa paligid. Pwede nakakakita siya ng competition din sa side mo. Dalawa lang yan eh. Nakikita ka niya very competitive na person. Nagugustuhan niya yan sa'yo. Or marami kang competition sa person na to. Na napupunta ka sa background. Ang napipil niya sa'yo, hindi niya sinasadya kung wala yung attention niya sa'yo. Para kasing page of sword, natabunan ng mga tao sa likod. Kung titinang mabuti. Marami sa inyo very witty. Sabihin ko lang, kasi mga tao sa likod, tapos nasa likod ka. Parang ng person na to. Marami kang tinatago. Hindi masandata, pero marami kang tinatagong talino. Underestimated ka possibly. Ang feeling niya, parang underestimated ka. Pwede na underestimate ka niya. Hindi niya alam ganito ka pala katapang. Ganito ka pala kalakas na person. Pwede maraming beses ginugulat mong person. Or yung iba sa inyo talaga nag-espiya. Aminin mo. Aminin mo na. Ten of Pentacles, very positive card. Kung pipiliin ka ng person, like maging partner sa future, nakikita ka niya as isang partner na loyal, very loyal partner. Mataas ang loyalty. Nakikita ka niya isang tao na meron talagang magagawa. Big time. Alam mo yon. Parang wife or husband material ang dating mo sa kanya. May possibility. Ang card kasi Ten of Pentacles permanent. So, feeling niya sa'yo, kung pipiliin ka niya, permanent na yon. Kung naging asawa ka niya, permanent na yon, hindi magbabago. Hindi na yung matatanggal. Pakiramdam niya, ikaw ang person nagpapakita sa kanya ng love na yon, ng security na yon, hindi niya makita sa iba. Very stable ang pakiramdam niya sa tabi mo. Sure siya sa feelings mo sa kanya. Pwedeng siya yung nagkaka-problem sa side niya. Ang feeling niya sa'yo, parang wala man siyang duda na isa kang person na family-oriented. Mahalaga siya yung family. Nakikita ka ng person na to as very stable person makasama, very committed. Committed. Nakita niya yung commitment mo sa kanya. Nakita ka niya as someone na parang simple lang gusto mo sa family talaga eh. Kahit Ten of Pentacles to, parang sa pinakalalim ang gusto mo lang is someone na nandun sa tabi mo. Pag-aralan mo yon. Kung medyo mahilig kang mag-work, let's say lang, focus ka sa business, sa work, ano feeling ng person? Ang feeling niya na parang gusto mo maibigay yung the best para sa family mo. And nakikita niya yon na possible mangyari talaga yun sa'yo. Para kang young and old magkasama. Young energy, old soul. Ganun pakiramdam niya sa'yo. May playful side sa'yo and then meron ding very serious talaga. Kung matagal na kayo mag-partner, then nakita ka niya talaga ng bata ka and then nagkaedad kayo.
Pag-aralan mo yon. Tingnan natin to. Marami sa yung love language ng person is more pagbibigay. So, napipil niya na para makabawi siya sa nagawa niya sa'yo, more kailangan niya magbigay sa'yo. Like, financial support or anything na kaya niya ibigay or i-support sa'yo. Pwede ayaw ka din niya mahirapan sa future. Naisip niya din yung legacy. Kung may anak kayo, naisip niya anak niyo. Naisip niya kapakanan ng anak niyo. Yung possible mangyari sa mga anak niyo sa future. Pinapahalagang ka din naman ng person. Para lumabas yung Ten of Pentacles, mahalaga kang tao sa kanya. Gusto pa rin niya lahat ng plano matupad dahil yun ang makakabuti para sa inyong dalawa. Ayaw niya isipin mo na bad ang intention niya sa'yo. Kung nagkaiwalay ka ng person, ang feeling niya, makakatagpo ka pa rin talaga ng partner na pwede makasama habang buhay, parang ganon. Kasi nakikita niya yung values mo. That's the Ten of Pentacles. Very stable ang partnership. Nakikita niya dito na kaya mo magseryoso sa relasyon. Na-imagine niyo siguro yung pagtanda na may mga apo na. Pag-aralan mo yun. Nag-expect pa rin ng person na to na matatanggal ng stress. Mawawala din yung problem. Masasolve yung problem. Pwede meron siya natutunan sa nangyari sa inyo. Na yung maganda relasyon, kailangan talagang trabahuhan. And ipaglaban sa mga balakid. Kung ano meaning nun. Mapapansin mo, may Swords, may Wands, may Pentacles, nawawala Cups. And Cups emotion. So, meaning nun, ang feeling ng person na to sa'yo is parang, obviously ba, nasaktan ka niya. Possible may takot siya na baka nawala yung love mo sa kanya dahil sa ginawa niya. Nawala yung Cups eh. Pwede din siya ma-reverse. Pwedeng napipil niya sa'yo na natatakot ka na baka nawala ang love niya sa'yo. Pabaliktad. Napipil niya yung takot ng gagaling sa'yo. Mag-add lang ako and then gawin natin reading. Ten of Swords, meaning nito, iniwan ka ng taong in-expect mo na nandun sa tabi mo. Kung ex mo to, ang feel niya very guilty. Alam niya, malaki expectation mo sa kanya and then parang tumalikod siya sa'yo. Hindi niya sinasadya masaktan ka sobra. Parang ito talaga yung nasaktan ka ng person. Napipil niya nasaktan ka niya. Hindi mo lang pinapakita, pinapahalata. Pinatago mo lang. Pero nahalata niya. Alam niya masakit yung ginawa niya sa'yo. Ten of Swords, nasaktan ng tao. Pero kaya niya pang bumangon. May paghanga sa'yong person, sabihin ko lang. Para nakikita ka niya as nasaktan ka pero bumangon ka. Or nasaktan ka pero lumalaban ka. So tingin niya sa'yo, isa kang very strong person. Very strong, palaban. And ready lumaban. Four of Cups. May napipil ng person na to na siyang dahilan kung ba't nalulungkot ka. Parang hindi niya mapili yung sobrang happiness dahil napipil niya, nasaktan niya isang tao na very loyal sa kanya. Four of Cups, naghihintay ka pero hindi ka nasa-satisfy. May napipil ng person na to na nasaktan ka niya dahil hindi siya makontento. Lalim ng channel ko. Pag-aralan mo sinasabi ko. Sumama to. Pwedeng kamanood sa group number 1. Miss opportunity nakabaliktad eh. Pwede nang hinayang ang person sa opportunity na binigay mo sa kanya. Ace of Pentacles. Pwede may bibigay sa'yo ang person na to. Peace offering. Para kasi nag-away dito. Si Page of Swords pa rin. Kung very jealous type of person ka, din napipil ng person na to na kailangan talaga, wag siyang tumingin-tingin kung saan sa hinuhuli mo person. Pag-aralan mabuti. Three of Cups celebration. Napipil ng person sa'yo.
Gusto ka pa rin niya makita sa mga reunion, sa mga celebration. And wish niya sana magkaroon kayo ng time sa future, makita, mag-celebrate. Kung naging problem niyo dito, third party, dahil sa tsura ng mga card, then possibly at this time, ang person na to, hirap na hirap. Nahihirapan. Pakaramdam niya kasi siya ang dahilan kung ba't nalungkot ka. Four of Cups. Nasasaktan ng person mo dahil sa card na to. Medyo nalulungkot ang person dahil sa card na to. So, pag naghalo to, medyo nasasaktan, nalulungkot. And pakaramdam niya, parang malungkot siya mag-isa or naiwang kanya malungkot mag-isa. Sa salita natin, nadismaya ka sa kanya. And yung pagkadismaya mo sa kanya, nag-cause sa kanya ng sobrang lungkot. Betrayal kasi siya eh. Pag naabandona ka ng isang tao, parang yung pakaramdam ng person na gumawa nun, parang napapagod din. Namamanhid ang pakaramdam. Malalim ang ten of sword, parang pain na nanunuot sa ilalim. So kung yun na nangyari sa inyo, then feeling niya, takot ka na masaktan. Parang nandun. Or kung ano mang pain na dinadaanan mo, kasalanan niya. Ayaw naman natin sisihin niya ang sarili niya, pero parang inaako niya kasalanan niya. Naisip niya na pagtanto niya, habang nag-iisa siya, nasa malayo, nakasalanan niya, medyo mataas ito, parang nasasalita natin, feeling niya na traitor ka niya, parang, or hindi niya sinasadya, yun ang nagawa niya. Pero iba sa inyo, talagang hindi siya kapag-isip, pag-aralan mabuti. Ito yung parang masakit na channeling, feeling niya napaas sa kanya, or nandun. Hindi masyado romantic yung Ten of Swords na card Medyo malalim na pain ang pinanggagalingan niya. So, kung nasaktan ka ng person, ano naisip niya sa'yo? Naisip niya talaga kasalanan niya. Possible, marami sa inyo, sinisisi niya sarili niya. Hindi niya sinasadya yung nangyari. Parang nandun. Or, minsan naisip niya, hindi niya sinasadya, minsan naisip niya na siya may kasalanan. Nalilito ang energy ng person. Pakiramdam ng person niya to, feeling niya, kung nasaktan ka niya na ng ganito, it's time na talaga tapusin na lang yung connection. Kung nasaktan ka na niya, sinaya na siyang humarap sa'yo, sabihin ko lang. Mapapansin mo naman sarili niya. Kung very observant ka, ito ka, tinan mo mga tao sa paligid, nakatalikod, nahiya kasi siya humarap sa'yo. Nahiya siya magpakita sa'yo. Parang nandun. Kaya ghosting. Nahiya siya magpakita sa'yo, nahiya siya makapag-usap sa'yo. Dahil, alam niya sa sarili niya, may malaki siyang kasalanan. Marami dito, parang nabetray ka ng person na tinatanong mo. So, hindi ka niya maharap. Pwede mag-send siya messages sa'yo, para lang mag-send na message. Pero natatakot siyang humarap sa'yo mataas. Pakiramdam niya, magagalit ka. Or hindi mo na siya kakausapin. Or pag nakita kayo nakasimangot ka sa kanya, pwede rin. Marami dito, possible, dumadaan ka sa divorce, separation, breakup, dahil sa Ten of Swords. Ito yung card na yon. So, ang person, ang napipil niya sa'yo, possible, nag-iisip siya kung tama ba na ituloy ito, na maghiwalay kayo. Parang, pinag-iisipan niya mabuti kung yun ba talaga ang dapat gawin. Nandito yung energy. Kung dati mo partner tinatanong mo, hindi nahiya pa rin siyang humarap sa'yo. Pero kung kinakailangan, kung may dapat kayong pag-usapan, kaya naman niyang makipag-usap sa'yo face to face. Hanggat kaya lang iwasan face to face, parang gusto niya umiwas. Parang nahiya ang person sa'yo eh. Kung crush mo tinatanong mo, then ganun din, nahiya siyang person. Dumadaan siya sa heartbreak. Kung pabaliktad naman, siya nakaka-feel ng heartbreak. May possibility din na very low ang energy ng person. Na-stress ng konti.
Ano napipil niya sa'yo? Napipil niya hindi to yung time sa ngayon na magharap kayo. Pero naniniwala siya na darating yung time sa future na pwede niyo ayusin yung mga bagay na pinag-awayan niyo. Darating yung time kung nagkamali siya sa'yo, mapapatawad mo din siya. And darating din yung time na pwede din kayo maging happy pareho. Kung magkasama or magkahiwalay, parang pwede kahit saan. Para kasing merong nagko-collapse dito, meaning nag-collapse ang relasyon nyo, pinipilit nyo ayusin. Napakita lang ng card, ang feel niya sa'yo, feeling niya saktan ka niya sobra. Medyo takot siyang humarap sa'yo. Nahihiya siya magpakita sa'yo. And nag-isip siya ng paraan para masabi niya sa'yo ang gusto niya masabi sa paraan na hindi ka masyado magiging defensive or guarded. Or hindi ka niya masasaktan pa. Possible. Naisip niya sa future. Magkaroon pa rin ng time na makausap ka, kahit as a friend na lang. Kahit bilang kaibigan. Para maayos niyo yung kailangan niyong ayusin. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Pwedeng feel niya hindi ka happy or siya hindi happy. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Love and accept each other. Ang feel niya sa'yo. Naitako siya nararamdaman na sa nangyari, hindi mo na siya love or hindi mo na siya ma-accept. Hindi ko pa nakakaalam ko yung channel ko. Pero may tako siya nararamdaman na dahil sa ginawa niya sa'yo, hindi mo na siya matatanggap. Kaya pinag-aaralan niya bawat galaw niya, pinag-isipan mabuti kasi baka lalo lumiit ang chance niya maayos ang relasyon kung gagawa pa siya ng maling desisyon. Kung ex mo to nakikipagkasundo sa'yo, you have to use your intuition. This is a general reading. May possibility lang, marami dito, magsasorry sa'yo yung person or mag-ask siya sa'yo na magkaayos kayo mataas. Marami lang punta dito dumadaan sa breakup or separation. And ito message sa'yo ng person, we can still work this out. Ikaw pa rin magde-decide kung pwede pa talaga siyang ayusin. Ibigay ko na sa'yo. Iyan. So, I think all good na tayo, group number 2. So, na-extend ko ng konti. Let me know sa comment kung nag-resonate sa'yo ang reading natin. And if gusto mo ng private reading from me, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. And thank you everyone for watching our video. And sana ko may messages na para sa'yo. Close ko na reading dito, group number 2. And I'll see you again on our next reading. Namaste! Welcome to your reading group 3. So back tayo sa topic. Ano napipil niya sa'yo ngayon? So napili mo dito, I can't let you go. Number 3. Tingnan natin. Angel guides and spirit guides, tulungan mo kay channel na message for group number 3. So magkat tayo ng 3 cards. Tingnan natin. Ano napipil sa'yo ng person? So you have to use your intuition sa reading natin kasi this is a general reading. So you have to use your intuition. Devil card. Tingnan natin. Devil card. Feelings. Empress. Empress energy. And the last card, King of Cups. Sa ilalim, Knight of Pentacles. Okay, pantayan lang natin. Okay, so ano napifeel sa'yo ng person? Devil card, lumabas sa reading. Possible, intense. Desire. Attraction, parang nandun. Ang possibility, yung person tinatanong mo, may intention siya na makilala ka mabuti. May possibility. So kung bago-bago pa lang connection, medyo mataas ang desire ng person makilala ka. Ang devil card kasi card to ng obsession, na trap. Parang hindi siya makawala. So kung bago-bago pa lang connection possible, lagi naisip ng person, tinatanong mo. Pakiramdam niya, parang hindi siya makawala sa energy mo. Kaya siguro I can't let you go eh. Dalawa lang yon. Hindi siya makawala
or ayaw ka niyang pakawalan. Kaya medyo obsession. Pag-aralan mo mabuti. Pwede din na feel ng person na 'to, isa kang person na mataas ang value sa paningin niya. Nawala yung freedom. Kung single siya, possible gusto niya talagang pumasok sa commitment. Naisip niya na it's time talaga na pumasok na sa commitment or mag-commit na sa isang tao. Kung naman meron kayong problem ng person, naisip niya kailangan let go na niya yung mga bad behavior na yon. Yung mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo or sa kanya sa relasyon. Mga bagay na dapat matagal na niyang tinalikuran. Reminder and devil ng sabihin natin mga bagay na kailangan nating iwasan. Ang devil din, parang sign siya na huwag ka masyado magmadali. So napipil ng person, kailangan i-hold back niya ng konti yung feelings niya sa'yo. Kasi baka siya maging obsession, desire. Pwedeng pinipigilan niya sarili niya ma-obsess. Magkaroon ng sobrang desire sa isang tao. Kung bago-bago pa lang connection niyo, pinag-aaralan niya mabuti yung nararamdaman niya. Pwedeng pinag-aaralan niya kung paano niya masasabi sa'yo na pipil niya na hindi siya lalabas na parang obsessed. Obsessed ata itong person na to sa'yo. Pag-aaralan mabuti. May possibility din na nakapil siya ng desire sa'yo pero hindi pa siya ready for commitment. Pwedeng at the time sa reading na to, may tao nagkakagusto sa'yo pero hindi pa siya ready pumasok sa any relationship. Pero nakikita ka niya as a good catch. Marami kang qualities ng person na gusto niya makasama. Mapababae, mapalalaki, or kahit same gender. Napifeel niya marami kang option. Kung may person nagmamahal sa'yo sa time na to na reading, kasi may partner ka na, napifeel ng person na to, parang wala siya magagawa. Hopeless yung case na to. Hopeless case. Hopeless case. Feelings kasi pinag-usapan natin. So meaning, kung pumunta ka sa reading, may partner ka na, may tinatanong ka pang another person, ano napifeel niya sa'yo, parang kahit kaano kanya pa kagusto, medyo hopeless ang dating. Kasi parang may nagmamahal sa'yo sa tabi mo. So third party, parang gusto niyang itrap yung emotion niya sa ilalim para hindi na mag-cause ng problema. Itago na lang siya. So kung tinatanong mo another person na hindi partner mo, kung tinatanong mo partner mo, may possibility, love na love ka ng partner mo na to the point, gagawin niya lahat ng mga kaya niya na maiwas ka sa iba. Not necessarily medyo possessive ang partner mo. May tendency lang. Anong feelings niya sa'yo? Para ka isang person na pwede magkaroon ng maraming option. Pwede maraming tao magkagusto sa'yo. And alam ng partner mo yan. Naisip ng person na to na kung mawawala yung chance niya sa'yo, always makakahanap ka ng iba. Always meron ka option na makamove on. Feel ng person na to, hindi ka manghihinayang kung mawala siya sa life mo. So nakikita mo yung sarili mo as parang the price. Nakikita ka niya as mataas ang confidence mo sa sarili. Very confident person. And very loving. So naniniwala siya na marami tagang pwede ma-inlove sa'yo. Punta tayo sa Empress. Ang napipil sa'yo ng person, very positive pag Empress. Meaning, maraming qualities ng person na gusto niya nakuha mo. Like, possible beauty, yung ugali, na-check mo halos lahat. Very serious ang feelings niya sa'yo. Kung partner mo tinatanong mo, then, pinagmamalaki ka talaga niya sa mother figure sa buhay niya. Kung nanay ka ng mga anak niya, then very proud siya yung partner mo. Hindi nagbabagong feelings niya sa'yo kahit tumatagal. Karala mo to sinasabi ko. Possibility, nakikita ka ng person na to always si Empress. The divine feminine.
Hindi mo tayo mag-add dito ng mga labels. Pero nakikita ka ng person as the divine feminine. Maraming feminine energy or qualities na sa'yo. Like, very loving, very supportive, good listener. Feeling niya, talagang yung pagiging feminine mo is umaangat. Pakaramdam ng person, mahirap makahanap ng match or ng ibang person. Kung kapiprik nyo lang, nahirapan siguro siya manap ng other person. Kasi, naging standard ka niya. Napifeel niya na possible mataas yung standard mo. Kung naliligaw siya yung person na to, ang feelings niya, baka hindi mo siya piliin. Mataas dun eh. Mataas kasi ni Empress ah. So meaning, pakaramdam niya, baka hindi mo siya pansinin, hindi mo siya piliin, or hindi mo siya magustuhan. Kung friend mo to, possibly tatakot ang friend mo magsabi sa'yo ng feelings. Kasi baka i-reject mo siya, mataas dun. Baka i-reject mo yung pagmamahal niya. Feeling niya meron kang kakayanan mag-reject, mag-no. Dahil sa Empress energy. Pero nakikita ka ng person very attractive, very loving. Ang tingin niya sa'yo kung feminine ka, parang dream girl. Parang dream girl. Kung matagal na siyang walang partner, iniisip niya siguro ikaw si person na yon na para sa kanya. Kung matagal na siyang hindi nakikipagrelasyon, meaning kung sa tagal niya mag-isa, na-meet ka niya, pwede iniisip niya dito baka very special person ka sa life niya. Kung matagal na kayo magkakilala, like bata pa kayo, magkakilala na kayo, and then nakikita niya yung pagbabago mo into your best version. Mother kasi ang energy ni Empress eh. Anong feelings niya sa'yo? Magiging good mother ka ng anak niya kung magiging asawa ka niya. Kung magkakaanak kayo, then, imagine niya talaga, good parent ka. Very protective. Kung partners kayo, possible nakikita ka ng partner mo as very attractive kahit mag-partner na kayo, like asawa ka na niya. Feeling niya meron pa rin magkakagusto sa'yo. King of Cups. Nagumapaw emotion ng person. So, ka-partner mo siya, anong feeling niya sa'yo? Love ka niya. Love ka niya more than pa sa pinakikita niya. Parang nandun. Or love ka niya, ayoko sabihin love ka niya, kapantay ng love niya sa nanay niya. Hindi naman siguro. Pwedeng love ka niya next sa mother niya. Doon tayo. Para kasi first love yung mother niya. Love naman yung mother niya. Parang nasa gitna mother eh. Pero yung love niya sa'yo is love, parang love ng nanay sa anak. Very unconditional. May possibility, pagdating sa'yo, malambot puso ng person na to. Meaning, ang feelings niya, madali mo talaga siyang, ayaw kasi natin sabihin to, kung partner mo tong person tinatanong mo, may possibility, medyo na nakokontrol mo ang partner mo dahil sa emotion. Like, love na love ka niya, napapasunod mo siya. Ang devil card kasi, minsan pwede rin siya manipulation. So, feeling niya, masyado siya weak pagdating sa love. Like, kung love ka ng person na to, susunod ka niya palagi. Ikaw ang ginigitna niya. Pwedeng priority niya talaga yung relasyon niyo. Kung partners kayo. Ngayon, kung wala kayong relasyon, ang napipil sa'yo ng person, pakiramdam niya na madaling ma-inlove sa'yo. Kung mapapalapit siya sa'yo, makikilala ka niya mabuti. Parang pinaka-energy. Isa kang person ay niya mawala sa buhay niya. Gusto ka niya makita, makasama hanggang sa ilang pang taon ang dadaan. Pakiramdam niya very devoted siya sa'yo, parang nandun. Deep ang feelings niya sa'yo. Pwedeng na-in-love siya yung person or in love na talaga siya yung person. Kaya good card siya. Possible, kung inisip mo, crush kaya ako ng person na to. Possible more than pa sa crush, baka na-in-love na yung person sa'yo.
feeling niya hindi niya kaya sabihin sa yung feelings niya kasi mahirap sabihin yung feelings niya. And kung ano man yung mga negativity naririnig niya tungkol sa'yo, paninira ng ibang tao tungkol sa'yo, yung commitment niya sa'yo nandun pa rin. Like example, kung asawa mo to, and may naninira sa ibang tao, may nagsasalita sa'yo negative, hindi nagbabago image mo sa kanya. Nakita ka pa rin niya as Empress or as the King of Cups. Kung ano man ng mga imperfection, yung mga sabihin natin, insecurity na nakikita mo sa sarili mo, hindi niya halos pinapansin. Kasi parang in love nga eh. Pag in love ka sa tao, nakikita niya yung maganda. Hindi niya napapansin yung pagsimangot ng partner. Mapagtilang kita. Kakaiba, diba? Dito tayo mag-ana reading sa group na syempre sa nandito na. Pero bago tayo mag-ana reading, mag-add tayo ng card. So possible, may feeling sa yung person. Tapos sa energy ng love, sa reading. Malakas lang dito parang nilalet go niya yung control or kinokontrol niya yung feelings niya. Possible, very deep person ang tinatanong mo. Malalim siya magmahal. And yun din yung weakness niya. Too much love. Grabe oh. Ito parang wala ka na mahihiling. Kasi mo napipil na person na to na wala na siya mahihiling pag naging partner ka niya. Parang too much love ito. Sobrang happy ng person. Possibly in love. Doon ako. In love ang person sa'yo. Crush. Pwedeng in love. Four of Pentacles. Parang nagagandahan siya yung person kung feminine ka sa reading. Knight of Pentacles, Knight of Wands. Sabi siguro nagkakagusto sa'yo. Lagyan natin to doon. Possible, secretly in love or crush ka ng person na to. Four of Pentacles. Ito yung I can't let you go. Four of Pentacles. Holding on. Holding on. Ayaw mo mawala yung bagay na yon or yung person na yun sa life mo. Parang ayaw kanya mawala. Parang nandun na. Ayaw ka ng person mawala. Ayaw niya din na hindi na kayo mag-usap. Kung hindi na kayo nag-uusap, possibly, feelings ng person na to, sana magkaroon pa kayo ng time mag-usap. Kung sa feelings na pupunta, nakita ka ng person as someone very loving. Parang maganda kang piliin as a partner. Nakikita niya yung value mo as a person. Ang umaangat dito, yung love mo sa kanya, parang feeling niya yung healing yung love na yon. Healing sa kanya yung love. Kung ang person na to, dumaan siya sa struggle sa buhay niya, yung devil card na yon, parang nakalaya siya. Ayoko kasi sabihin, meron siyang parang tinitingnan ka niya as dahilan kung ba't nakalaya siya sa mga bad habits niya. Pwedeng inspiration ka niya. Feeling niya, ikaw yung person na yun na nagbigay sa kanya inspirasyon. Nagbigay ka sa kanya ng love. Sa kabila ng mga nakikita niyang di maganda sa sarili niya. Sa pinakasalita, parang feel niya, in-accept mo talaga siya. In-accept mo siya. In-accept mo siya sa lowest part ng life niya. In-accept mo siya sa mataas na part ng life niya. Parang constant ka sa life niya. Ang feeling niya, kahit ma-down siya, umangat siya, nandun ka palagi. Unconditionally loving. Pwedeng ganyan din siya sa'yo. Kahit sa ang part ng journey mo sa life, yung love niya sa'yo, parang hindi nagbabago. Yung feelings pa naman natin, may tendency magpabago-bago. Yung energy lang na reading, parang very stable. Ang napipil niya sa'yo, parang nasa moment siya na
Kahit anong mangyari, mag-hold on ako sa nararamdaman ko. Ayusin ko lang to, guys, ha. Si King of Cups kasi, very loving naman siyang king. May tendency lang din na ma-insecure ang person. Kung na-feel siya insecurity sa connection niya, then na-feel niya na ayaw kanya talaga mawala. Kung magkakalayo kayo ng person, isip niya talaga na malulungkot siya, malayo ka. Kung malayo ka sa kanya, kung naman hindi kayo nag-uusap, hindi na kayo nakikita, possibly, napipil ng person na to na always isa kang masayang alaala sa nakaraan. Parang gusto niya balik-balikan yung masayang nakaraan. May nostalgia. Merong emotion doon. Magkat tayo pwedeng first love ka ng person. Gusto niya parang matatawag na first love ka ng person. Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you'll be surprised where it leads. Hirapan siya sa mga pagbabago sa life niya. Kasi parang ikaw yung person na gusto niya constant. Meaning, kung ano mamaya sa life niya, ayaw niya maputol ang connection sa'yo. Possible, kung hindi ka nag-uusap, medyo dumadaan siya sa stress. Sa problem na to, yung pagbabago. Para kasi ikaw yung person na kasama niya doon sa shifting cycles na yon na parang kung down siya sa time na to, nandun ka. Mataas ang pakiramdam niya, nandun ka. Parang hindi mo siya pinabayaan or iniwan. Kung kaibigan mo, tinatanong mo, then good friend ka sa kanya. Ang feeling niya is totoo ka talagang kaibigan. Totoong tao ka. And isa ka sa mahirap hanapin sa mundo. Kaya parang ayaw kanya mawala. Nahirapan siyang makahanap ng person na magkikare sa kanya sa life niya. Kahit ano pa man ang nangyari sa kanya. Pag nakatagpo tayong unconditionally loving person, mahirap pakawala na. Alam mo yon, medyo mahirap. Marami kasi magmamahal sa'yo pag medyo happy ka or maganda status mo. Pero pag nado ka sa moment na down ka, tingnan mo, subukan mo. Pagitila kita, makulit ako. Paano matetest na totoo ang mga tao sa paligid mo? Isa yun na. Pag nado ka sa mataas na posisyon ng life mo, maraming pwedeng magmahal sa'yo, maraming pwedeng mag-support sa'yo, or magmahal talaga sa'yo dahil sa status mo. Pero once na wala yung status mo, pag bumaksak ka, nado ka sa down moment, makikita mo talaga kung sinong tunay na nagmamahal sa'yo. Kita ka niya na hindi ka umalis sa tabi niya. Kahit ano pa yung pinagdaanan niya, medyo loyal energy ka sa paningin niya. Kung partner mo to and hindi ka umalis sa tabi ng partner mo sa kabila ng failure niya, mga pagbaksak niya, nado ka sa tabi niya, then in loyalty, devotion, gusto niya bigay sa'yo. Kasi ikaw naman yung person na hindi umalis sa tabi niya sa time na yun. Kahit nagbabago-bago ang panahon, nanatili ka na faithful sa partner. Parang gusto niya suklian yun. Pag-aralan mo to, parang hinahanap ng person is yung deep love na almost parang unconditional love. Kung na-feel niya yun sa'yo, di siya sa tabi mo. Kung ex mo to, then possible yung naging problem nyo Love, loyalty, devotion. May possibility. Kung di kayo magkasundo ng partner mo, may possibility na gusto niyang ipahatid sa reading na to. Na kung ano man yung devil, mga negative na nangyari sa nakaraan, nagkukos lang yun na stress sa inyong dalawa. Go with the flow. Alam mo yon. Magpatuloy pa rin kayo sa life nyo. I-let go na yung mga past na yon. Pag-aralan mabuti. Parang ayaw niya magtanim na sama ng loob sa'yo kung ex ka niya. Sa pakiramdam niya, hindi mo naman deserve na masaktan or pagsalitaan niya na masakit. Cypress is nandito sa reading, so you have to use your intuition. Ang positive ng card, yung devil lang nandun. Pero dahil sa positive ng card na nasa reading, nakakancel naman ang energy ng devil So, dahil super positive pa rin mga cards sa paligid. Kung ex mo to, nakikita niya na pwede pa naman siguro ayusin ang connection niyo. Dahil may paraan pa. Ngayon, kung nakikipagbalik ka sa ex mo, always naman, you have to use your intuition kung ano yung devil card.
Diba? Kasi devil card is more obsession, yung mga negative. Siya pipil ng person na to. Kung gusto niya bumalik sa life mo, ang simple lang ng paraan. Kailangan niya magbago. Huwag na magbigay ng stress sa relasyon. Parang nandun. And kung magsasorry siya sa'yo, dapat coming from the heart. Alam mo yun? Parang kasi hindi mo siya accept kung hindi totoo yung pagsasorry niya. Parang tanging paraan lang na makabalik siya sa life mo is dapat sincere, totoo, ang pagsasorry niya sa'yo. Napifeel niya na kaya mo naman siyang tanggapin. Kung magiging mabait siya sa'yo, totoo. Kung magiging totoo lang siya sa nararamdaman niya or panindigan niya talaga yung mga ginagawa niya. Sabihin natin kung magbabago talaga siya, may possibility, napifeel niya, pwede mo pa rin siya accept. Kahit magkawalay kayo, hindi ka niya basta makakalimutan. Possible, medyo maging memorable ka sa taong to. So, I think all good na tayo. Di ko na-extend na reading. Try ko edit ang video. And thank you, group number 3, for watching our video. Sana kuha may messages na para sa'yo sa reading natin. If gusto mo na private reading, let me know. Message mo lang ako sa email ko, lalisataro@gmail.com. Or pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Taro. Thank you everyone for watching our video. Close ko na reading dito, group number 3. And I'll see you again on our next reading. Namaste!